ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition na si Sir Benjo Basa. Sir Benjo, good morning. Hello, Sir Rod. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa lahat ng ating Opo. nanonood at nakikinig. Ayan, okay. Sir, sabi nyo mamayang 2:00 pero kanina ata meron na pong mga teacher ang pumunta dyan sa May Benjola Bridge. Ito ba ay mga kasamahan ninyo? Baka sa ibang grupo po sila, no? But of course, no, natutuwa naman po tayo. Mas marami Oo. nagpo-protesta, mas maganda. Oo. Opo, kami po ay 2:00 pa dahil ina-expect po namin yung mga tropa natin, mga guro natin ay may klase ngayong umaga. So, after ng klase po, pupunta kami dyan. Okay. So ito yung mga guro na wala ng pasok, wala ng klase. Akala ko... Opo. So, wala po kaming disruption. Hindi po namin Oo. papayagan na magkaroon po ng disruption sa unang araw ng klase. Kasi kawawa din ng mga estudyante, no? Excited yan. Tama po. Tapos wala yung kanilang mga Opo. guro nandun sa labas. Alright. Hindi ba ho ang Malacanang nagbigay na po ng, tama ho ba? 10,000 na teaching allowance? Yung teaching allowance po, yan ay tama po. Meron naman po niyan. Pangatlong taon na po ngayon. Pero yung teaching allowance po, it's an allowance po no, for the entire year. No, hindi po yan monthly. At yan naman ay ginagamit namin para pambili ng mga kagamitan namin sa pagtuturo. No? Oo. Kulang na kulang po yan kasi yung laptop pa lang, ubus na yan. Oo. So, itong hinihingi po ninyo, 15,000 across the board sa dagdag sa sweldo ng ating mga guro. Yes po, teachers and DepEd employees po. No? Opo, yan po siya. No? So 15,000 regardless of the position in the Department of Education. All right. Kailan ho ba ang huling nagkaroon ng wage increase ang mga guro natin, Sir Benjo? Meron po tayo no na hindi lang naman mga teacher kasi ang problema po natin kadalasan sa framing kahit sa DepEd minsan napapansin namin yan. Parang lagi nilang sinasabi merong ganito matatanggap ang mga guro. But maliban sa teaching allowance sa binanggit mo kanina Sir Rod, no, maliban diyan po lahat po ng natatanggap namin ay natatanggap din ng lahat ng government employees, no. Okay. Mid-year bonus, no. So at yung tanong niyo po no tungkol sa huling increase, no. Huling increase po by the way, no, para sa ating lahat ng government employees including us public school teachers ay noong 2024. No, nung naglabas po ng tinatawag po natin na SSL6, no, ang Marcos administration. Na sinundan niya lang naman no yung Duterte administration, sinundan lang yung Aquino, sinundan lang yung Arroyo, no. So pare-pareho po ito. Halos pati yung amount, no, it's something like 6,000 no pesos divided by 4. O yan po yan, no. Through tranches po yan. 4 na tranches po. Kaya ang increase sa amin taon-taon ay mula 2024 hanggang ngayon, 2026, pangatlong tranche na po ito ay something like 1,500 lamang. Every year. Kasi ginawang Yes sir. Ginawang installment. Opo. Okay. Pero Opo, kaya yung sinusulong po namin na I'm sorry sir. Yeah. Opo, Sige. Go ahead po, Sir Opo. Benjo. Opo, kaya yung sinusulong po namin na 15,000 across the board, no, it would be an additional increase for our teachers or additional salaries for our teachers, no, regardless of their salary grade, no, and regardless of the amount of the existing salary standardization law. Kaya ngayon, kung 31,000 ang sweldo ng teacher 1 entry level, dadagdagan po yan ng 15,000. No, kung yung teacher 2 ay ang sweldo niya ay nasa 33,000, dadagdagan po yan ng 15,000. But take note po, ito naman ay inaral din naman po namin, kaya nga hindi po ito isang bagsakan. No, 3 tranches din po ito. So 6 una, no, kung isasabatas po ito ngayong taon, no, 6,000 yung idadagdag sa susunod and then 5,000 and then 4,000 yung last tranches, no, para manageable, no, fiscally of course, no. And then 84 billion lang yung kailangan, no, for the first tranche. Pero kung isang bagsakan to, Sir Rod, kayang-kaya din ng gobyerno natin. We only need 210 billion pesos para ibigay itong 15,000 across the board to all the DepEd employees, numbering to about 1 million. No? So, maliit lang yung 210 kumpara sa mga hinahanap nating pera, no, doon sa
mga anomalya sa flood control. Wala pa yan sa ano to. Oo. Yung issue ng flood control. Ako. Magkano ho ba yung entry ngayon level ng mga guro? Yun nga po, nasa 31,000, a little more than 31,000 po. No? Yun yung 31,000. entry level niya. Opo, yan yung sweldo. At pinakamababa sa lahat ng government professionals po itong sahod ng teacher natin. Yung salary grade 11 is among the lowest, no, in government professionals. Oo. Pare-pareho yan, Sir Benjo, sa buong bansa. Sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Opo, sa buong bansa, sa lahat ng pampublikong paaralan, sa lahat ng professions po, no, na nasa ilalim po Oo. ng SG 11, ano. Dati previously kasama pa nga namin yung nurse, no, pero ngayon medyo tumaas na yung mga nurses po natin. Pero iba-iba ho ba yung ano to, yung salary grade ng mga teacher natin, Sir Benjo? Like sa elementary, sa secondary, at sa college? O yung secondary, yung entry level? Opo, yung basic education po, pare-pareho po talaga yan. Ano po? Elementary, kinder, no, high school, yan po ay salary grade 11. Pare-pareho. Yan po yan. Opo. Nag-iba lang po yung scheme pagdating sa SUCs, sa higher education. Iba na po yung scheme. But the same. Meron pa rin tayong salary standardization law, no, na pinatutupad din sa mga SUCs po natin. Opo. At kailan lang ho nagkakaroon ng increase from 31,000, sabi niyo yung entry level, tataas yan, yung sweldo ng ating mga guro. Ilang taon muna siya magtuturo dyan? I'm sorry po. No, yung salary grade 11, no, yan po yung entry level. Mhm. Tapos kung tatagal siya ng 3 taon, ano, in that same position po ay madadagdagan siya ng maliit, no, madadagdagan siya ng maliit lamang, no, something like 400 pesos, no, para doon sa tinatawag po natin na second, no, step 2, no, tawag natin, kasi we have grades and we have steps po, no. Yung steps na to medyo mali talaga ito, no, napakaliit po nito, no, nung dinaragdag, no. Kaya po ang gusto talaga mangyari ng marami sa ating mga empleyado at mga guro ay yung promotion. Kasi pag na-promote ka halimbawa into teacher 2, medyo madadagdagan ng yung sweldo. ng mahigit 1,000, no, yung sweldo mo naman. Pag nag-teacher 3 ka naman, tataas po uli yun, ano po. Kaya po yun po yung gusto sanang i-work out nating mga guro. Pero hindi rin naman badali, no, yung promotion system po namin sa Department of Education. Kaya po, Sir Rod, no, ang dalas din yung maririnig, no, sa amin, no, yung entry level position. Kasi ito talaga, ito yung salamin, no. Correct. Ito yung treatment, no, dito nilalagay, no. So, sa unang tingin, ito talaga yung magsasabi na ganito yung teacher, na ito lang yung presyo ng teacher o nung kanyang value, no. Kaya masakit. Pero bukod doon sa basic, no, na natatanggap ng ating mga guro, may mga cloth allowance, gaya nito, teaching allowance, may mga allowance na natatanggap ang ating mga guro. Tama ho ba, Sir Benjo? Yes, sir. Actually, meron clothing allowance, hindi lang ang teacher. Lahat ng government employees po. Meron pong clothing allowance sa 6,000. Meron po kami lahat din. Meron po kaming tinatawag po natin na pangalawang taon pa lamang to, no, meron tayong tinatawag na medical allowance, no, na 7,000. Again, buong taon, buong taon. At lahat po, no, entire government employees po ay kasali dito. Hindi ito special for teachers. Isa lang pong special sa amin, yan lang pong teaching allowance na 10,000. Na 10,000 every year, di ba? At dyan namin kinukuha yung aming internet, yung aming laptop, no, yung mga kartolina, bond paper, printer, etc. No? So, doon pa lang, sa isang item pa lang na sinabi ko, printer pa lang ay ubos na yung 10,000 po niyan for a year. Oo nga, oo. Kung sinasabi nyo isang taon na pala itong teaching allowance, akala ko buwan-buwan to. Kung pang isang taon itong budget, talagang kulang na kulang. Oo, maganda lang makita sa numero at pakinggan na 10,000. Pero kung titignan natin, ito pala para sa buong taon, kulang na kulang.
magkano lang pumapatag ito buwan-buwan, 'di ba? Oo. Opo, no, sa isang school year na merong 10 months, that's 1,000. Oo. Nung nakarang araw may ginawa po kaming ang RMN may ginawang isang programa para ito sa pagbubukas ng klase at may kausap ako mga guro doon. Yun din ang reklamo talaga nila. Bukod sa yung sweldo, yung yung reklamo nila, yung mismong budget ng eskwelahan, kulang na kulang daw din. Kaya hindi maiiwasan kahit gipit na gipit sila sa kanilang bulsa pa nanggagaling yung ibang mga pangangailangan doon sa loob ng classroom. Kaya, tama po yan. Oo. Opo. Opo. Lalo na naging ano yan, Sir Rod, naging ano yan, na ipatampok yan ngayong Brigada Eskwela, di ba? Kasi yung supposedly yung Brigada Eskwela ay mga donations to, mga voluntary contributions po ng ating stakeholders, ng magulang, ng private sector, di ba? Pero alam mo, kapag ka talagang kulang na kulang, kapos na kapos, wala ka na mga asahang budget mula sa eskwelahan, no? Ikaw na magpapagawa ng classroom mo. Correct. Lalo na't bawal humingi, no, ng monetary contributions. Kaya alam mo, medyo malungkot po talaga ito, no? Oo. At hindi lang ito yung Brigada Eskwela po yan. Minsan pati yung bata, yung estudyante po namin, na alam namin na walang baon, o kulang ang gamit niya or whatever, di ba? Hindi makakasama sa field trip, halimbawa. Alam mo, sinasagot pa nung teacher yan. Po? Ganyan yung ating nature ng mga teacher natin. Kaya kung medyo maganda-ganda at malaki yung sweldo ng mga guro, siguro hindi magrereklamo ang mga yan, voluntaryo. Gagawin na lang nila, 'di ba? Bilang tulong sa kanilang mga estudyante na itinuturing nila para mga anak nila. Kaso nga lang, nako, bukod sa umaaray na sa liit ng sweldo ng ating mga guro at lubog pa sa utang karamihan ng ating mga guro. Yan ang realidad yan Baka doon sa kanilang renewal ng kanilang loan, doon pa sila kumukuha pang dagdag doon sa pangangailangan sa loob ng kanilang classroom. Kawawa naman. Yes, sir. Yun po ang reality. Tama po kayo. Oo. So, matagal ko nang naririnig itong sigaw po ninyo ng dagdag sweldo. Mamaya, lalabas na naman kayo. Pupunta po kayo dyan sa may Mendiola Bridge. Paano kung wala pa rin mangyayari? Saan po ito hahantong, Sir Benjo? Kami naman po ay lagi naman kaming bukas doon sa mga possibilities. Kung hindi naman kaya yung 15,000, nakahanda naman kami sa mga usapan. Pero sa ngayon, ayaw namin po. We wouldn't want to anticipate po na walang mangyayari dito. Kaya po pinalalakas namin yung kampanya. Pinakausap po namin even our local government units. Halimbawa, yung mga city councils po natin, mga provincial boards na maglabas po ng resolution in support of the bills filed in both houses of Congress, di ba? So lahat po nung possible na makakatulong po para sa pagsasabatas po nito, pagpapatupad dito ay ginagawa namin. Pero tama naman po kayo diyan, Paano kung talagang wala, Kung talagang walang mangyari, hindi kami pakinggan ng presidente, hindi kami pakinggan ng ating kongreso, di ba? Hindi po masisisi yung mga teacher, Kung mag-aalisan sa ating bansa at lalo na ngayon kumakaway, ang napakataas na sahod, from US to Thailand, Vietnam, etc. Lahat po ng mga bansa po sa buong mundo ngayon halos ay in demand po ang mga Filipino teachers dahil sa husay sa kanilang skills at tiyaga, Kaya sana ay hindi po ito pahintulutan ng ating gobyerno. Bayaran po ng maayos, bigyan ng maayos ng kompensasyon, At kung hindi man po mag-abroad, yung iba po, marami na po sa ating hanay at nalulungkot po ako dito personally, may mga kakilala kong personal. Marami po nagpunta na sa mga DILG agencies, nagpulis yung iba, BJMP, bombero, So, medyo nakakalungkot po talaga ito, So, yun po yung ating hinaharap. Opo. Hindi kung ano naman po, kung medyo sabihin na po natin competitive, yung pasweldo sa ating mga guro. Hindi naman po ito mangyayari yan. Oo.
Pero dapat pa rin natin pasalamatan ang ating mga guro. Kahit ganun ang sitwasyon ng ating mga guro. Sa inyo po, Sir Benjo. Pero yung kanilang pagmamahal sa trabaho, lalo na sa kanilang mga estudyante, nandyan. At patuloy pa rin silang nagbibigay, 'di ba, ng tamang edukasyon sa kanilang mga estudyante. Sir Benjo, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ating mga guro. Maraming salamat po, Sir Rod. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon na binibigyan niyo sa amin. And again, invited po namin yung mga teacher na mamaya 2:00 po sa Mendiola para sa ating protesta. Thank you po. Thank you, Sir. Thank you very much. National Chairperson ng Teachers Day